Sa 1 year na stay ko with Blacklist, masasabi ko na pinaka-heavy na experience ay the hours after losing a game. Yung first loss namin malungkot eh. Kasi kami na undefeated kami nun eh. 'Di ba yung MPC 7-13-1 yung score namin, natalo kami sa Bren ng regular season. As in yung natalo kayo ng 10 p.m., pinakamahirap na hours sa buhay mo is from 10 p.m. to 3 a.m. Kasi doon nagpa-process ng emotions lahat. Tinitignan ko lang yung reaction nila. Yun yung una kong tinitignan. Kung ano yung reaction nila doon sa loss, tsaka kung ano yung kailangan nila para makapag-deal sila with the emotions. May iba sa kanila hindi kakain. Yeah. May iba sa kanila todo RG hanggang umaga. May iba sa kanila they need space. Like kung tatanungin ko, kamusta? Okay lang po, yun yung sagot. Medyo nanghihinayang sa talo. Pero okay lang, grateful sa narating namin ngayon. And if you could tell from the tone of the voice and sa body language na, okay, this guy needs space. Gusto ko bigyan yung sarili ko ng break ngayon. Kailangan namin mag-pay more attention sa players during that time. Siyempre, para help them to process their emotions. Since hindi naman madali matalo eh. Parang yun na yung, andun ka na eh, tas wala pa. So, yun yung mga talagang times na nandun kami for the players. Hindi ko naman iniisip yung mga crowd eh. Kasi pag lang, natatalo. Parang nahiya ako maglakad. Parang si Aljo isa sa mga pinaka malungkot na players nung natalo eh. Pero, talaga, parang comfort lang physically na okay lang yan, ganyan. Pero, feeling ko kailangan niya kasi ng space eh, para maisip din kung ano yung nangyari, para maisip niya kung ano ba yung emotions niya talaga during that time. If Blacklist loses, there is a team that wins. And where there's a team that wins, so it's competition also in that sense. Siyempre malungkot, pero masaya pa din. Kasi pag natatalo kami, marami kami natututunan para mag-improve pa kami sa next game. When it comes to games, perfectionist ako in a way na kapag sa mismong laban na. Pero kapag like sa scrim, sa practice, okay, walang problema sa akin magkamali. Kaya nagkakamali para matuto. Usually after the game, pag may mali kang nagawa is papanoorin, tas itatry namin na i-improve pa. Kasi nakita ko yung yung mali ko eh. Tapos sa susunod, para di ko na maulit yung mali. Merong iba na gusto agad mag-discuss kung ano yung nangyari, kung ano yung dapat i-improve, ano yung mga what ifs ba. Parang dapat nagganto na lang tayo, ganyan. Kasi habang fresh pa, merong ibang gusto yun. Minado naman akong perfectionist ako. Pag natatalo kami, hindi naman ako nadadown or nagagalit. Pero kinakall out ko most of the time kung what went wrong. Pag natatalo naman, tas alam kung ako yung nagkamali, magsasorry naman ako sa team. Kadalasan hindi naman ako yung malungkot na type. Good vibes pa din. Para kung dinamdam mo kasi kalungkutan, dadalin mo lang yun sa pagtagal lang yun. Kaya move on na lang din. Wala nang magagawa, nangyari na natalo. Hindi ko muna inisip na tapos na agad. Iniisip ko na lang yung next match agad. Magpe-prepare na agad ako sa next. For any loss, always I'm accountable for everything. Yeah, that's why every morning, part of my regular activity is to talk to myself. And the very first question na parati kong tinatanong sa sarili ko is, am I doing things right? Sa akin, okay naman yun kasi para mag-improve nga ako. Kailangan ko makita yung mga maling ginagawa ko sa laro. Make sure ko na we learn from our mistakes. So, the next time, alam na namin. Parang usually naman, sasabi mo, okay lang yan, bawi na lang. Pero di naman ako yung natadown na tao pag natatalo. Gusto ko talaga good vibes lang, positivity lang. Para maganda pa rin yung takbo ng hangin sa sa lugar namin. Yun yung ayaw na maging atmosphere na parang sobrang heavy na ayaw nila maglaro. Ganon. So, in a way, kahit na bad experience siya, ayaw namin maging parang bad memory ba.